Narinig niyo na ho ba tong term na to, term ng mga kabataan ngayon, itong FOMO? Nanggaling po yan sa YOLO. Di ba nung una may YOLO, yung you only live once. Ito naman, FOMO. Sino nakakaalam ng ibig sabihin yan? Ay, wala. Bira. Saan ko nakuha yan? Ang ibig po sabihin yan is fear of missing out. Yung hindi ka nakakasama. Yung lagi kang naiiwan. Iwan ka lagi sa mga magagandang lakad, at nagkakaroon ka na tuloy ng fear, baka hindi ka na ulit makakasama sa kanila. Iwan ka lagi. Bakit po may ganyang term ngayon sa panahon natin? Kasi kakapost ng tao, nakikita nila yung mga magagandang post, kasi hindi sila nakakasama. Merong fear of missing out kasi pag hindi ka nakasama, pakilang po. Pag hindi sila nakasama, nag-e-enjoy sila ng wala ka. Imagine mo yun, nag-e-enjoy sila ng wala ka. Minsan hindi natin matake yun, nag-e-enjoy sila ng wala ka. Dapat kasama ako. Pero nag-e-enjoy po sila kahit wala ho tayo. Pambihira yan. Nag-e-enjoy. At masakla pa dito, hindi lang sila nag-e-enjoy ng wala ka, ikaw pa marahil ang pinag-uusapan nila. Kaya may fear of missing out Baka ako topic nila. Nangyayari ho ba yun? Nangyayari ba yun na wala ka, ikaw ang pinag-uusapan nila? Aminin. Di ba? Wala ka, ikaw yung pinag-uusapan. Yan po yung fear of missing out. Buti na lang sa church, ay hindi yan ang mga pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin tungkol sa Diyos. At ang importante po sa pagsisimba, hindi po tayo nagmi-miss out. Amen ho ba doon? Maganda po, hindi tayo nagmi-miss out pag nag-church. Kayo ho ba ay nakakaramdam ho ba kayo ng panghihinayang pag hindi kayo nakasimba? You miss out something, na meron pag sumasamba sa Diyos katulad kanina. As we worship the Lord, we have freely worshiped God. Alam niyo po, siguro para hindi tayo nagmi-miss out ng worship, ito po ang dapat nating maunawaan. Una po, dapat pagdating sa worship, para hindi ka nagmi-miss out, kinakailangan na-e-enjoy mo to. Tanong ko sa inyo, na-e-enjoy nyo ba? Kailangan na-e-enjoy siya. Hindi siya something na ine-endure mo. Nahirap ka, gusto mo nang matapos. Sana po'y na-e-enjoy natin ang ating pagsamba. Kaya bago pa man maglinggo, excited ka na. Excited ka pag na-e-enjoy mo. Tama po ba? Pero hirap at hihilahin ka pa pag hindi mo na-enjoy yung isang ginagawa mo. So we do not miss out on worship because we are enjoying it. Pangalawa, you are engaging with the Word of God. Pagka nag-worship po tayo po yung nag-e-engage sa Word of God. Katulad po nito, tayo po ay naiintindihan natin, napapaunawa sa atin ang salita ng Diyos, and we engage with the Word of God. And the Word of God will change us as we apply it sa buhay po natin. At isa pa, na-experience mo ang presensya ng Diyos. Sino nagsasabi na experience mo ang presensya ng Diyos? Actually, kanina sabi ko, pwede na sigurong hindi mag-preach kasi ang bihira. Ang sarap mag-worship kay Lord. Yung presence ni God. Alam nyo, minsan ako po'y magpipreach sa ibang lugar. At uuwi ako dito. Pag wala po ako dito, nagpipreach po ako sa ibang church. Pag wala po ako dito. So uuwi ako, hahabulin ko yung hapon. Kasi namimiss ko yung praise and worship sa church. Namimiss ko. Hahabulin ko yun. Makauwi ako ng afternoon service. Hindi pa ako nasiyahan sa umaga. Magpipreach ako sa ibang church. Pupunta pa ako, sisimba pa ako dito ulit. Because it's the presence of God. Napakahalaga po ng presensya ng Diyos. Sino nagsasabing mahalagang presensya ng Diyos? Pag wala po ang Diyos, wala pong worship. Worship does not exist without God. There is no worship without God. Tama po ba? Walang pagsamba pag wala ang Diyos. Would you imagine kung wala ang Diyos? Ang hirap imagine na wala ang Diyos. Although wala sa paningin natin ang Diyos, hindi mo makikita. Pero sino naniniwala kasama natin ang Diyos? We may not see God, but we believe as He said, He is with us. Kasama natin siya. Because it's useless to worship God if He is not around. Tama ho ba?
If He will not inhabit the praises of His people, we might be missing out on worship because worship does not exist without God. It does not exist without God. Dito mag-exist kung wala ang Diyos. At sa buhay mo, kapatid, mahirap mabuhay nang wala ang Diyos. Sino nag-agree sa akin? It's hard to live life without God. We have tried it before. Alam natin yun. Alam natin yung pakiramdam ng wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga tayo nandito eh. Long ago, hindi ko pa kilala ang Diyos. Alam ko, ang hirap mabuhay nang wala siya. It's hard to live life without God. So today we will be talking about the presence of God. Yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Gaano ba ito kahalaga? Although hindi natin nakikita yung presensya niya, alam natin kumikilos siya sa buhay natin. Sino naniniwala doon? God is moving in your life. Hingunin mo katabi mo, sabihin mo, God is moving in your life. You may not see Him physically. Hindi mo siya makikita physically, but His work manifests in your life. Nagmamanifest ang gawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kasi naroon ang presensya ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, minsan, it's hard to imagine life without God. Minsan, nagsabi ang Diyos sa bayan ng Israel. At itong sabi niya, go up to the land flowing with milk and honey, to a land that is prosperous, to a land that is blessed. Sabi ni Lord, sige, puntahan niyo na yung lugar na yon na masagana, yung lugar na yon na puno ng pagpapala. Pero ito sabi ng Diyos, but I will not go with you. Pero hindi ko na kayo sasamahan. Would you imagine? You're missing out on God. God said, I will not go with you anymore. So go ahead, go to the blessings, be prosperous, but I won't be with you. Ayoko na kayong makasama. At ang sabi ng Diyos, bakit? Because you are a stiff-necked people. And I might destroy you on the way. Ganito kalupit sabi ng Diyos. Baka mapatay ko pa kayo, papunta ron eh. Sa sobrang tigas ng mga leeg nyo eh. Ang hirap ng ganitong, nagalit na ho ang Diyos eh. Nagalit na ho sa kanila at nagsalita na ang Diyos na hindi ko na kayo sasamahan. No more. But you can claim the blessing. May blessing kayo, pero wala ako sa buhay nyo. Kaya nyo ba yun? May blessing ka, pero wala ang Diyos sa buhay mo. Bakit po nangyari yun? Nagalit ang Diyos kasi gumawa po sila ng gintong baka at yun ang sinamba nila. Yung mga alahas nila, tinunaw nila at gumawa po sila ng ribulto ng baka at yun pinagsasamba nila. Nagalit ang Diyos. Nagalit ang Diyos. At paano sila dinescribe ng Diyos? Paano sila dinescribe? Ganito po sila dinescribe, stiff-neck. Sino na stiff-neck na? Baka may stiff-neck ka ngayon, alam ko nang pag lumingon ka ganyan, kasama katawan. Tama po ba? Ang hirap ipaling ng taong stiff-neck. So, hindi po siya physical stiff-neck. Ito po ay nagdi-describe ng taong mapagmalaki at stubborn, mapagmatigas. Ano po? Hindi mo siya mapapabago ng isip, siya ay mayabang at mapagmatigas. Ito po ang description ng Diyos sa bayan ng Israel. Masyado naman kayong mapagmalaki at mapagmatigas. Ayoko na kayong samahan. Sabi ng Panginoong Diyos, kayo na lang. Go ahead. Alam niyo ho, tatayin ko ho kayo, ano ho ang pipiliin nyo? Yung pupunta kayo sa promised land na puno ng pagpapala, pero wala doon ang Diyos. Sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan. Pero pipiliin mo ba yon? Nasa promised land ka, wala ang Diyos, pero o ang pipiliin mo ay nasa disyerto ka, pero nandun ang Diyos. Ano pipiliin mo? Ha? Ano pipiliin mo? Pupunta ka sa maraming pagpapala, pero wala naman si Lord? O sa disyerto ka na lang, pero kasama mo ang Panginoon? Sige nga po, ano pipiliin nyo? Disyerto. Totoo ha? Pwede disyerto muna tapos ano? Dadaan lang sa disyerto po, pwede. Ang hirap no? Ang hirap pag wala ang Diyos eh. Ang hirap ng buhay pag wala ang Diyos. At ito pong naunawaan ko dyan, ito po naunawaan ko. May mga taong blessing lang ang hangad. Blessing lang ang habol.
Pwede pala yun. Di ba? Hindi nila habol ang Diyos. Hindi mahalaga ang presensya ng Diyos. Mahalaga yung gusto ko. Yung makuha ko yung gusto ko. Pag nakuha ko yung gusto ko, God doesn't matter to me anymore. God is set aside when they would have what they want in life. May mga taong habol lang ay blessing eh. Bigyan ko po kayo ng halimbawa sa Bible, yung 10 ketungin. Nagmamakaawa sa Panginoon. Nung pinagaling sila ng Panginoon, 10 sila, alam niyo po, isa lang ang bumalik sa Panginoon para magpasalamat. Isa lang. Nung nagpapasalamat yung isa, tinanong ni Lord, sabi niya, di ba 10 pinagaling ko? Nasaan na yung 9? Wala na bang babalik dito para babalik sa akin para magpuri sa Diyos? May mga taong blessing lang ang hangad. Imagine niyo, 9 out of 10 who just be interested in blessing, not in coming back to the Lord, thanking God and being the presence of God. Kaya alam niyo po itong katotohanan, hindi po indikasyon na kapag may blessing ka, sumasayo ang presensya ng Diyos. Hindi indikasyon na may blessing ka, si Lord ay sumasayo na. Hindi po eh. Kasi di ba sabi nga ni Lord, sige kunin niyo na yung blessing pero hindi niyo ako kasama. Wala na ako sa buhay niyo. Pero may blessing kayo. Yan naman ang gusto niyo, di ba? Yan naman ang habol niyo, di ba? Pero wala ako. Wala ako sa inyo. Hindi indikasyon na kapag may blessing ka, sumasayo ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, alam niyo ho, sabi po sa Bible, bigyan ko lang po kayo ng verse, sabi po sa Bible, pinagkukumpara po dito yung blessing at ang presensya ng Diyos. Tingnan niyo po sabi dyan, keep your lives free from the love of money. Now let me make it clear, it is the love of money. Money is not evil, money is not wrong, we need money, kailangan po natin yan. Amen ho ba doon? Hindi masama ang pera. Ang masama, pag minahal mo na yung pera, doon lang talaga malinaw ang Bible doon. Kahit saan nyo balik-balik rin ng Bible, malinaw sa Bible, masama lang ang pera pag minahal mo na siya. Amen ho ba doon? And pag hindi ka nagmamahal sa pera, samahan mo pa ng maging kontento ka with what you have. Be content with what you have. Yung makatabi mo, sabi mo, makontento ka. Dito tayo hirap na hirap sa makontento. No, hindi tayo makontento. Hindi tayo makontento. Bakit daw po tayo hindi magmamahal sa pera at hindi po tayo, at dapat tayong makontento? Because God has said, never will I. Itinapat niya doon, itinapat niya yung presensya niya. Okay, magmamahal sa pera, makontento kayo kasi kasama niyo ako. Never will I leave you, never will I forsake you. Sino sa inyo nagpapasalamat kasama niyo ang Diyos sa buhay niyo? Hindi tayo iniiwan ng Diyos. At anumang pangangailangan natin, ang Diyos po ang tumutugon sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen o ba doon? Never will I leave you, never will I forsake you. He's telling us that we should not treat the blessing more than His presence. Ulitin ko po He is telling us we should not treat the blessing more than His presence. Minsan, pakinggan niyo po ako, we treat the blessing more than His presence. We treat it even more than God. Kaya sinasabi po dyan, kasama natin ang Diyos. Amen ho ba? At alam po ni Moises yun. Alam ni Moises yun bilang leader ng Israelites. Alam niya na pag wala na ang Diyos, wala na rin sila. Moses knew in his heart that without the presence of God, they will be nothing. They need the presence of God. So sinabi na ng Diyos, narinig nila, ayoko na kayong samahan, may blessing kayo, pero hindi niyo ako kasama. Hindi niyo na ako makakasama. Kaya si Moses po ay nanalangin sa Diyos, nakiusap siya sa Diyos. Ano yung pakiusap niya? Then Moses replied, if you aren't going with us, please don't make us leave this place. Lord, kung hindi mo na rin kami sasamahan, wag mo na kaming paalisin dito. Dito na lang kami, Lord. Kasi ayaw naman namin pumunta sa lugar ng pagpapala. Kami lang pala, wala ka doon. Di ka namin kasama. Dito na lang kami, Lord, kung saan ka namin kasama. At ang sabi niya, but if you do go with us, pero kung sasamahan mo kami sa lugar ng pagpapala, Panginoon, everyone will know that you are pleased with your people and with me. That way, we will be different from the rest of the people on earth.
Pero Lord, kung sasamahan mo kami, napipilis ka sa amin, Lord, iba kami sa mga tao sa mundo dahil kasama ka namin, Panginoon. Napakahalaga na kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Gaano ba kahalaga ito? Una po, napakahalaga nito kasi ang blessing po ay nabe-best enjoy natin kapag ini-enjoy natin to kasama ang presensya ng Diyos. Ulitin ko po, hindi masama ang blessing. Ang blessing galing sa Diyos. Kailangan natin ng blessing. Taas ang kamay ng kailangan ng blessing. Siyempre gusto natin ng blessing at gusto ka ring i-bless ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka ring i-bless ng Diyos. Pero gusto niya ma-enjoy mo yung blessing kasama siya. Gusto niya ma-enjoy mo yung blessing na kasama siya. Sa totoo, ang hirap i-enjoy ng blessing kung wala ang Diyos. Pakinggan niyo po ko, kulang ang pagpapala kung ang Panginoon ang nawala. Ulitin ko po, kulang ang pagpapala kung sa buhay mo ang Panginoon ang nawala. Itong mundong ito ay may way ng exchange. Diba? Sabi nga sa Bible, what profit is it for a man if he gains the whole world but loses his soul? Nakamit niya lahat na wala ang Panginoon. Luging-lugi ka kapatid pag nawala ang Panginoon sa buhay mo. Ang hirap i-enjoy ng blessing kapag wala ang Diyos. Gusto ni Lord i-bless tayo, pero dapat kasama natin siyang ini-enjoy ang blessing na binigay niya sa atin. Tingnan niyo po sabi ng Bible, there in the presence of the Lord your God, sa presensya ng Panginoon mong Diyos, ano raw gagawin mo? At hindi lang Panginoon Diyos and you and your families will eat and, sabihin natin malakas, enjoy. Hindi masamang mag-enjoy ng blessing. Kung ikaw pinayaman ng Diyos, pati sarili mo, hindi mo ini-enjoy ang blessing, Lord, i-enjoy mo ang blessing ng Diyos. Kaya ka bless ng Diyos. May mga tao kasi sobrang kuripot. Pati sarili pinagkukuriputan. I-enjoy mo ang blessing ng Diyos. Amen po ba? Kaya ka nga bless para ma-enjoy mo Tapos pati sarili mo, pinagkakaitan mo. Hindi ka nga pinagkaitan ng Diyos Di ba? Pero yung sarili mo, pinagkakaitan mo. You and your family, lalo na ang pamilya mo. Alam niyo po, ang Panginoon Diyos ay concerned sa pamilya natin. Gusto niyang i-bless ang pamilya natin. Gusto ni Lord i-bless ang pamilya natin. And you and your families will eat and enjoy everything you work for. Because the Lord your God has blessed you. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yan. Nandun ang Diyos sa pag-i-enjoy natin ng blessing natin. Your blessings are best enjoyed together with God. Amen po ba? Hindi ba kayo nagtataka pag bago tayo kumain, ano ginagawa natin? Nagdadasal, bakit? Gusto nating imbitahan na magpasalamat at imbitahan ang presensya ng Diyos. Na Lord, ma-enjoy namin tong kasama ka. Di ba? Minsan may nagtanong po sa akin, bakit pa dinidedicate ang mga bahay, mga kotse, mga kung ano-ano, dinidedicate pa sa Panginoon Diyos? Kasi, pag dinidedicate mo yan sa Diyos, kinikilala mo siya ang pinagmulan yan. Tama po ba? Sabi sa Bible, it is He who gives us the ability to produce wealth. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayanang yumaman at maging pinagpala. Kinikilala mo yun pag nagpapadedicate ka. Lord, ang bahay na to galing sa iyo. Pinapadedicate ko, Lord. At hindi mo lang kinikilala, kapatid. Gusto mong kasama mo siya sa pag-i-enjoy ng blessing. Lord, yung bago kong kotse, samahan mo ako lagi pag nagdadrive ako, Lord, Di ba ang ganda? Nasusundan niyo ba? Hindi, ginamit mo na lang, wala kang pakialam sa iyo. Pinagtrabahuhan ko naman to, napagod ako dito Praise the Lord na rin. Pero, hindi mo man lang formal na nilapit sa Diyos, Lord, thank you Pinag-pray nyo, yung mga kasama nyo sa church, tinawag mo ang pastor, kahit hindi nga pastor We dedicate this, Lord, to you because you are the source of this blessing. And Lord, we want to invite your presence sa bahay namin, Lord. Gusto kong imbatahin ang presensya mo sa aming sasakyang binigay mo. Salamat po, Panginoon. Di ba ang ganda? You're enjoying the blessings together with God. Kami po, paminsan-minsan nakaka-travel po kami pamilya. At gusto ko po kasama ko pamilya ko. At alam niyo, bago pa malayo pa lang po kasi kailangan bumili kang ticket, malayo pa lang para mura Tama ho ba? Sino nakaka-relate sa sinasabi ko? Para afford mo. And many months before, magpe-pray ako, Lord, di ko alam ang panahon na yan, binuko Basta ganito, Lord.
Bigyan mo lang kami ng maayos na panahon, malusog na katawan, at higit sa lahat, samahan mo kami. Yun lang po hiling ko kay Lord. Lord, bigyan mo kaming maayos na panahon, malusog na katawan, at higit sa lahat, samahan mo kami. Kasi mas masarap, ine-enjoy mo ang blessing kasama ang Diyos. Amen po ba? I-enjoy natin ang blessing natin together with the Lord. Pangalawang, anong significance ng presensya ng Diyos? Pag binibless ka ng Diyos, na-enjoy mo to kasama siya. Pangalawa, dahil sa presensya ng Diyos, ano man ang kinakaharap mo, makakapag-move on ka. Ano man ang kakaharapin mo. Dahil sabi po ni Moses, tingnan niyo po, we can move on in life knowing that God is with us. Then Moses replied, if you aren't going with us, please don't make us leave this place. Lord, kung hindi ka rin namin makakasama, ayaw na namin mag-move on, Lord. Ayaw na namin mag-move on. Pero kung sasamahan mo kami, Lord, makaka-move on kami sa buhay mong ito. Meron ba ditong hindi maka-move on? Meron bang hindi maka-move on? Ang hirap maka-move on kung wala ang Diyos. Ang hirap maka-move on. So bakit ba ang tao nahihirapan mag-move on? Bakit kaya? Anong nangyayari sa kanya? Maraming hindi maka-move on, nararamdaman ko. Di maka-move on ng tao, bakit? Bigyan ko po kayo ng mga pangyayari sa buhay natin na nagiging dahilan hindi tayo maka-move on. Una, kapag tayo masakit na masakit to, pag nawalan ka. Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng lalo na mahal sa buhay, masakit na masakit yan, sobrang sakit yan. Ang hirap limutin, ang hirap magtuloy. Ang hirap maka-move on, nawalan ka ng pera, nawala ang ano mang mahalaga sa'yo. May nawalang mahalaga sa'yo. Masakit yan. Ang hirap maka-move on. O di kaya ikaw ay nabigo. You failed to achieve something. Nabigo ka. Feeling mo kulang ka. Minsan nasisisi mo pa ang sarili mo. Hindi ako sapat. Bigo ako. Iba yung natanggap. Hindi ako. O nabasted ka. Yeah. Iba ang sinagot. Bakit siya? Yeah. Nabibigo ka, ang hirap maka-move on. Nakaka-relate ba dito yung mga, yung mga nanliligaw? Nababasted? Nasaktan ka, syempre pag nabigo, nasaktan. Nabigo, nasaktan. May kasabihan yan, Yan ba yun, yung nabigo, nasaktan? Nasaktan. Pag nasaktan ka, either niloko ka, yung nabigo, bigyan ko lang ng differentiation po. Andiyan pa ba kayo? Yung nabigo, ikaw yung kagagawan mo, nagkulang ka. Hindi ka nakapasa. Hindi ka nag-fail ka. Pero yung nasaktan, kagagawa ng iba sa'yo. Nakuha niyo yung kaibahan? Yung nasaktan, ginawan ka ng masama ng iba, ng masakit ng iba, nasaktan ka. Ang hirap makamove on. Niloko ka eh. Diba? Niloloko ka. At masakit yun. At isa pa, ito po ay madalas bumabalik sa alaala natin yung nakaraan. Pag yung nakaraan, minsan tapos na, ang tagal-tagal ng tapos, hindi ka makamove on doon. Ba't kaya? Ba't kaya hindi ka makamove on? Yung nakaraan natin, hindi maganda. Kung hindi nakaraan ng pag-uusapan, yung mangyayari pa lang, natatakot ka. Ayaw mong harapin yung future. Kasi marami kang takot. Hindi ka makamove on. Yan po ang tao. No? Hirap na mag-move on ang tao. Now, mga kapatid, ito na-realize ko, walang problemang hindi nalulutas, walang pagsubok na hindi nalalampasan dahil kasama natin ang Diyos. Ulitin ko po, ito ang realization ko. Sabi ko nga, no? Walang problemang hindi nalulutas. Pag ako namumroblema, walang problemang hindi nalulutas. Walang pagsubok na hindi nalalampasan. Kasi kasama natin ang Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba napansin nyo sa buhay ng tao? May problema siya ngayon, nalalampasan niya. May pagsubok siya, nalalampasan niya. Di ba? Walang problemang hindi nalulutas. Walang pagsubok na hindi nalalampasan dahil kasama natin ang Diyos. Tingnan niyo pong pangako niya. Ano sabi niya?
Do not fear, for I am with you. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sasamahan kita. Kasama mo ako. Do not be afraid, for I am your God. It's a little bit redundant, dahil sinabi ng do not fear, sinabi pang do not be afraid. Pero sabi ni Lord, I am with you, I am your God. Ako ang Diyos mo. Kasama mo ako. I will strengthen you, I will surely help you, surely. Sigurado tutulungan kita. I will uphold you with my right hand of righteousness. Di kita pababayaan. Ang kamay ng Diyos ay gagawa para hindi ka pabayaan dahil sasamahan ka ng Diyos. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang kinakaharap mo, ikaw ba ay nasaktan, ikaw ba ay nabigo, ikaw ba ay nawalan, ikaw ba ay natatakot o may hindi magandang nakaraan, kapatid, you can move on because God's hand will move in your life to bring you further, to move you forward so that you could move on in life. Makaka-move on lang tayo kapag kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ulit, kaya mo yan. Kaya mo yan kasi kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Pangatlo, gaano kahalaga ang presensya ng Diyos? Ito'y mahalaga kasi mas na-enjoy natin ang blessing pagkasama natin siya. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ang tumutulong sa ating makamove on. Pangatlo, ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng kaibahan sa atin. Makes a difference in our lives. It makes us distinct from others. Tingnan niyo pong sabi ni Moses. By the way, ang hirap malaman kung sino ang sa Diyos kung wala siya. You wouldn't know kung sino ang sa Diyos kung wala siya. Now sabi ni Moses, but if you do go with us, everyone will know that you are pleased with your people and with me. That way, kung sasamahan mo kami, Lord, we will be different from the rest of the people on earth. Magiging kaiba kami, Lord. There will be a distinction between those who believe in God and God is with them than those who do not acknowledge God and they are missing out on God in their life. May kaibahan na. Lord, ito na lang magiging kaibahan namin sa iba. Kasama ka namin. Sila ay walang Diyos na katulad mo. You would be different. Sa opisina, mapapansin nila, iba ka. Kasi kasama mo ang Diyos. Tama po ba? Bakit iba to? Bakit iba siya sa pangkaraniwang nagtatrabaho dito? There's something in you. Sa pamilya, pag may pangangailangan, problema, ikaw ang tinatawag para mag-pray. Kaya naman nila mag-pray. Pero ikaw ang tinatawag kasi ramdam nila kasama mo ang Diyos. Alam nila sa buhay nila, nakikita nila yung distinction, this person has God in their life. At makukwento ko po sa inyo, bago ko nakilala ang Panginoon, ako po, alam ko yung nag-share sa akin, ang layo ko sa Kanya, kaya inis na inis ako sa Kanya. Bakit? Sinishare niya sa akin si Christ, alam ko meron siyang maayos, masaya, na taglay, makabuluhang buhay, pero ako, alam ko, wasak na wasak ako, pero yung pride kong umiiral. Ba't ko tatanggapin yan si Jesus Christ? Di ba? Yun yung umiiral sa akin. But I know that person who shares to me Christ is a very different person than me. I know it. I know it in my heart. Buti na lang dumating ang panahon, bumigay din ako. At di ako nagkamali. Buti na lang. And they will see the difference in you. Yung mga barkada ko, akala nila, bigla ako nag-iba. Yung pagkakaiba na yun dahil nakilala ko na ang Diyos. At kasama na natin ang Panginoon. Kasama ko na ang Diyos sa buhay ko. Mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. We will be different. Kaya huwag ka magtataka kung tingin nila sa'yo, iba ka. Huwag ka lang maging weird. Minsan problema, Kristiyano, sobrang weird. Di ba? Parang lalayuan ka na ng tao. Normal lang. Pero yung pagiging normal mo ay mapapansin nila na kasama mo ang Diyos. Bakit? Sa buhay mo, gagawa ang Diyos. Para malaman ng iba na iba ka. At ang pangalan niya ay mapaparangalan. Amen po ba? Sino dito gusto niyo maparangalan ng Diyos sa buhay niyo? Kailangan makita ng iba ang Diyos sa buhay natin.
na siya ay gumagawa. Amen ho ba doon? May dalawang klaseng tao lang sa mundo, mga kapatid. Dalawang klaseng tao. On the face of the earth. On the face of the earth, there are only two kinds of people. Sino yon? Hindi naman mayaman at mahirap kasi may middle class. There are two kinds of people. Those whose God's presence is with them, and those whose God's presence is not with them. Yun lang po yun. Yun yung distinction. Yung mga taong sumasa kanila ang Diyos at yung mga taong wala sa kanila ang Diyos. Yun lang yun. Pag sinundan mo yung sinasabi ni Moses, Lord, that is the distinction. Those who have the presence of God in their life or those who do not. Kaya ganun kahalaga po yung presensya ng Diyos sa buhay natin. It is so important na sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Amen ho ba doon? At alam niyo po, nanalangin si Moses, susundan ko na lang at dito ko na po tatapusin. Nanalangin siya, Lord, samahan mo kami. Para, Lord, ma-enjoy namin lalo yung blessing mo. Kasi hindi naman namin ma-enjoy yung blessing kung wala ka. Tsaka Lord, makakapag-move on kami dahil nandyan ka. Tsaka Lord, magiging distinct kami sa iba. Samahan mo kami. Alam niyo po, hindi pinagkait ng Diyos ang presensya niya. Anong ginawa ng Diyos? Ito po sagot ng Diyos. So the Lord said to Moses, I will do this very thing that you have asked. Yung hinihingi mo, ibibigay ko sa iyo. For you have found favor in my sight and I know you by name. Hindi pinagkait ng Diyos ang presensya niya. Binigay niya ang presensya niya. Bakit? Alam ng Diyos. Mahirap mabuhay nang wala ang kanyang presensya. Hirap. We need His presence. Sa buhay po natin, mahalagang mahalaga, higit sa pagpapala, ang presensya niya ay napakahalaga sa buhay natin. Amen o ba doon? With God's presence in your life, kapatid, you will enjoy your blessings even more. Sino gusto ganon? You will enjoy your blessings even more. And you will be able to move on. Ano man ang kinakaharap mo, nakaraan mo, sitwasyon mo, makaka-move on ka. At pangatlo, magiging kaiba ka. Malalaman nila na ikaw ay sa Diyos at mapaparangalan ang Diyos sa buhay mo. Salamat sa Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, tayo, salamat kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa totoo lang, pwede na tayong iwan ng Diyos sa klase natin. Agree ba kayo sa akin? Ako, pwede na akong iwan ni Lord. Ikaw, pwede ka na rin niyang iwan sa dami ng pagkukulang natin at pagkakamali. Pero iyon ang pinangako niya eh. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos, ang kanyang presensya sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Matchless love and beauty, endless worth, and nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. We see nothing in this world, and nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. There's nothing like your presence.
Hallelujah. Let's remain in the attitude of worship. Today's Communion Sunday, kunin po natin yung ating communion elements and let us worship the Lord. Sambahin po natin ang Panginoon. I believe God is with us today. His presence is here as He has promised us. Bago po tayo magkomunyon, let me show you this picture and this phrase that Jesus spoke when He was on the cross. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi, no? And He was dying on the cross, saying, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? During that moment when He was dying on the cross, He was really missing out on the presence of God in heaven. Wala talaga. He was abandoned. He was forsaken. Dying on the cross. Bakit kailangan niya maranasan yun? Bakit? Dalawang bagay lang po. Para sa lahat ng pagdadaanan ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya, nagtiwala ka na ba sa Diyos, kay Kristo? Sa lahat ng magtitiwala sa Kanya, sa lahat ng pagdadaanan mo, makakasama mo siya, sasamahan ka niya. Para masamahan niya tayo sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay na to. Para masamahan niya tayo. So that His presence will be with us. Ano man ang pagdadaanan natin. Pangalawa, para makasama natin ang presensya niya magpakailanman sa Kanyang kaharian sa langit. Para makasama natin ang presensya niya. Alam mo, ang presensya ng Diyos kasama mo pag marami kang pagsubok. Pag hindi mo na kaya, nandiyan ang Panginoon. Amen po ba? Kinaya ni Lord lahat. Para pag hindi na natin kaya, nandiyan siya para sa atin. Amen po ba? At para makasama natin siya magpakailanman ang Kanyang presensya sa kalangitan. Purihin ang Kanyang dakilang pangalan. He was abandoned, He was forsaken, He was alone. So that He could be with us. Ano man ang ating pinagdadaanan. So we could be with God in heaven forever. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Heavenly Father, we are so thankful today for your presence and for your word. Tunay po, we don't want to miss out on worshiping you kasi hindi lang namin ito na-enjoy, hindi lang namin naunawaan ang salita mo, bagkus nararanasan namin ang presensya mo. Lord, kung minsan niisip namin, pwede mo na kaming iwan. Kung isa ka rin lang taong katulad namin, malamang iniwan mo na kami. But Lord, you have been faithful to your covenant to us. Salamat po, Panginoon, that you have promised us you will never leave us nor forsake us, Lord. Kaya hiling po namin ang patuloy na pagsama mo sa amin, ang presensya mo sa amin, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa iyong church, maging sa aming bansa. Lord God, dalangin po namin ang presensya mo. Sapagkat higit pa man sa anong pagpapala, Panginoon. Totoo, Lord, kailangan namin ng pagpapala, pero higit ang presensya mo doon. Kulang ang pagpapala kung wala ang presensya mo. Kaya Lord, hayaan mo na sa bawat araw ng aming buhay, hangarin namin ang iyong presensya. Dahil Lord, lalo pa namin mai-enjoy ang blessing mo, lalo kaming makakapag-move on kami, ano man ang aming kalagayan, nakaraan, kinatatakutan o kawalan, Panginoon, whatever it is, Lord, we would be able to move on. Walang problemang hindi malulutas, walang pagsubok na hindi malalampasan dahil kasama ka namin. Di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. At Lord, malalaman ng lahat na kami kaiba dahil makikita nila ang gawa mo sa buhay namin. At kayo lang ang aming paparangalan. Today we honor you today, Lord God. We thank you for your word. Let your word change our lives. And today we honor you through this communion, Lord. Thank you for your blood that was shed on the cross. We have been washed from our sins. Thank you for your wounds, Lord God. We have been healed. And thank you for your life that was given. We have eternal life. And thank you, Lord, for your resurrection. We have the victory in life.
So Lord, we thank you today. We honor you, Lord Jesus. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. At ikaw ay aming sinasamba. Jesus na aming Panginoon. Salamat po. Mga kapatid, let's partake of the communion and let us worship the Lord. Just worship God, hallelujah. With arms lifted up, we praise you, God. Your presence is heaven to us. Sing, oh Jesus, oh Jesus. We say, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. We sing your presence. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. And oh Jesus, Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, Jesus, your presence is heaven to me. Sige po, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon Diyos. Yung malakas na malakas po para sa Lord. Sambahin ng Diyos, purihin ng Diyos. Siya lang at wala ng iba. Sige po, purihin natin ang Diyos. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Purihin ka, Lord Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Happy Sunday!